Mga master, sa naganap po na pagdinig sa pondo ng Department of Education para sa taong 2024 ay naitanong ni Alliance of Concerned Teachers Representative Franz Castro ang tungkol sa gap or cap, no, yung maximum na number of service credits na pwede ma-earn ng mga public school teachers na nasa 15 service credits lamang sa loob ng isang taon. At doon nga po mga master ay nasagot po ito ni Yusek Mercado ng Bureau of Human Resource na sa ngayon ay pinataas na nga itong maximum number of service credits ng mga public school teachers from 15 to 30 days. At yun daw po mga master ay dahil dito po sa nangyaring National Learning Camp or NLC. Dito pong nagdaan na school break. So kung ganun po mga master, ang isa lamang pong ibig sabihin dito na from 15 at naging 30 dahil sa NLC, so ibig sabihin po nito ay 15 days lamang yung pwedeng makukuhang service credits sa National Learning Camp. Narito po yung naging pagtanong ni Representative Franz Castro tungkol sa service credits at ang naging sagot nito ni Yusek Mercado. Ang legal basis ng annual cap na 15 days sa service credits. Madam Chair. Madam Chair, Yusek Mercado will answer the question. It's actually based on the ora-ora on civil service rules. In fact, Madam, Your Honor, to make you feel better, we actually has increased the 15 day service credit to 30 for purposes of the National Learning Camp. Yes, ang kahilingan po sana, Madam Chair, ng ating mga teachers dahil itong service credits na ito ay ang mga teachers natin masisipag yan, umattend ng mga seminar, mag-volunteer sa brigada, sa anumang mga pinagagawa ng DepEd, pero hindi lang po 15 days. So sana tanggalin itong cap na ito at kung maaari, kung ito ay sa civil service rule, baka pwedeng matanggal itong cap na ito dun sa 15 days na limit ng kasi ayaw natin i-thank you na lang yung mga teachers dun sa kanilang ginagawa. So pwede po ba na mapag-aralan at makapaglabas ng memo later on doon sa pagtatanggal ng cap o pagdaragdag man lang ng service credit sa ating mga guro? Your Honor, 30 days na po siya ngayon. Nailabas na po yung guidelines for an additional 15 days. So there's an existing 15 days. May additional po tayong 15 days na kasama sa guidelines ng National Learning Camp. So it's now 30 days po. Thank you, Madam Chair. That is a relief for me. So yun na nga mga master, no, kung atin pong intindihin na nanatili pa rin yung 15 days na maximum para po sa other activities at yung 15 days naman ay manggagaling doon po sa National Learning Camp. So ang tanong nito, how about yung mga teachers na hindi naman nag-volunteer sa National Learning Camp, sila ba ay makaka-avail doon sa extension o doon sa dagdag 15 days na maximum na tinutukoy ni Yusek Mercado, no? Dahil kung ganun po, kung yung 15 days na additional is manggagaling sa NLC, so it follows na parang yung hindi naman nagsali o hindi po nag-volunteer sa NLC ay hindi pwedeng mag-extend ng kanila pong service credits na nakukuha at doon lamang sila still sa maximum na 15 days. Iyon po ay ating personal na pagkakaintindi po dito, no? And nakukuha ko po yung punto na gusto sanang mangyayari na if pwede ay para sa lahat ng mga activities na kung saan sumasali itong mga guro or pinapasali itong mga guro ay dapat nga nadagdagan, no, yung 15 days na maximum na pwede makukuhang service credits. Kaya lamang ay kung pagbabasehan po natin yung naging sagot dito po sa tanungan na ito ay parang nananatili pa rin yung 15 days na yon, naging 30 lamang dahil doon sa 15 days na galing sa NLC. Ang dagdag pa rin po na concern dito mga master dahil may camp naman under the NLC na 5 weeks yung naging kanila pong camp,
no? So ibig sabihin nasa 25 days yung total na naging serbisyo ng guro na nag-volunteer doon sa camp na yon, no, during the National Learning Camp. Tapos yung sinasabi dito na dinadagdag sa level ng service credits na 15 days from NLC. So what will happen doon sa 10 days na sobra doon sa serbisyo ng isang public school teacher na naka-assign sa isang camp na mayroong 5 weeks na duration, no? So ibig sabihin pa doon ay hindi na makaka-count bilang part ng kaniyang dagdag na service credits yung 10 araw na yon, dahil under the guidelines ng National Learning Camp 15 days lang pala yung pwedeng idagdag sa kaniyang service credits due to NLC, no? So yun ay ilan sa mga concern, no, mga tanong na pwede pong isipin natin sa ngayon, no? Concern din po ng, alam natin, concern din ng mga NLC teachers. So susubukan po natin makahanap ng sagot, no, sa issue po na yan at kung ano po yung mangyayari. Anyway, alam po natin mga master na talaga nga pong kulang yung 15 days na yon, no? Kung atin pong iisipin, especially now na lahat ng mga activities ay dapat po hindi ginaganap during weekdays dahil ito ay pwedeng maka-disturb sa klase, no? So yung mga activities ginagawa during weekends and sa loob ng isang school year ay sumusobra naman siguro sa 15 days yung lahat ng yun, including doon sa pwede po ninyo makuha due to end of school year na mga activities katulad na lamang ng Brigada Eskwela. So sana po ay darating yung araw, no, na madagdagan naman yung maximum na number ng mga service credits na makukuha ng mga guro kahit po yung mga hindi nag-avail ng NLC.